It's always a pleasure to hear salvation testimony sapagkat masarap maalaman ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid at ito po ay nagpapanariwa sa atin kung ano rin ang ginawa ng Diyos para sa atin no matter how long ago that was. And yun naman po yun, di ba? As we of course would be celebrating the Lord's Supper, it is actually an ordinance that God has given to us as Christians para maisip natin ang Panginoong Jesucristo at maalala natin ang Kanyang ginawa para sa atin. And it's our way of looking to Him and His work of redemption. So for this afternoon, we'll be dealing with a familiar passage in Hebrews chapter 12, verse number 2. Hebrews chapter 12, verse number 2, where it says, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." We'll look at each phrase, but our title would be centered on the middle part, the joy of the Lord as he endured the cross. Ang kasiyahan ng Panginoon nung binata niya ang krus. Let's pray. We praise you, Lord God, for you alone deserve all glory, honor, and worship. Maraming salamat sapagkat patuloy kayong kumikilos sa buhay ng inyong mga anak. And what a wonderful thing to hear what you have done and what you are continually doing in the life of our Sister Gia. And we pray, O Lord, na mag-encourage ito sa amin to continue to seek you, to continue to pray for our loved ones and friends, to continue to share your word, because you're truly the one revealing yourself to people. And guide us even in our short study upang ang aming pagtanaw ay matuon muli sa inyo. Tulungan niyo, Panginoon, na kayo maging sentro ng aming pagsambang ito, ng aming pag-aalala, at kayo din ng aming kasiyahan sa inyong ginawa. Thank you so much. Glorify thy name. For in the Lord Jesus' name we pray. Amen. Ang talata pong binasa natin ay napakahalagang paalala, lalo po sa lahat sa atin, dahil alam naman natin, napakaraming kumukuha ng ating atensyon sa mundong ito. Yung salitang looking literally means looking off from all other things. Ito daw yung deliberate na paglayo ng tingin sa ibang mga bagay. Why? For the purpose of focusing or gazing upon Him. Kaya siguro nakuha nung Amplified Bible yung pinaka main point of the verse when it says, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. At totoo naman, di ba? Napakahirap mag-focus sa Panginoon kung napakaraming bagay ang umaagaw ng ating atensyon at mas mahalaga pa kaysa sa Kanya. And so that's a very, very good reminder for us. For us to be able to understand this term better, ito ang sinulat ni Albert Barnes regarding this passage. Ano ba dapat ang ating tingnan at paano natin titingnan ng Panginoon? Sabi niya, we are to look to His holy life, to His patience and perseverance in trials, to what He endured in order to obtain the crown, and to His final success and triumph. Sa Filipino, dapat nating tingnan ang Kanyang banal na pamumuhay, ang Kanyang pagtsatsaga at pagtitiis sa mga pagsubok, ang Kanyang mga pinagdaanan upang makamtan ang korona at ang Kanyang huling pagtatagumpay.
Kaya dyan pumapasok ang pangangailangan na palagi tayong bumabalik sa kasulatan, palagi tayong nagkakaroon ng panahon para mas makilala ang Panginoon, para lumalim yung ating pagkakilala at pagkamangha sa Kanya. At magagawa lang natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Pag hindi na natin ginawa yun, maraming mga bagay ang This must be a constant thing in the life of a Christian. Ito yung bagay na dapat natural at normal na ginagawa ng Kristiyano. Palagi tayong sa Kanya nakatingin at palagi tayong natututo sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ang isang magandang halimbawa na ibinigay sa Scriptures, and even way back in the Old Testament, ay patungkol kay Moses. Alam niyo naman kung paano ginamit ng Panginoon si Moses as a prophet of God and as a leader of the nation of Israel. Pero bago dumating yun, meron kailangang ipaunawa sa kanya ang Diyos. At yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 11, verses 24 hanggang 26. Anong sabi doon? By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Notice, there is indeed pleasure in sin. Masaya ang magkasala. Kung hindi masaya yan, walang gagawa ng kasalanan. May kasiyahan siya, pero tandaan nyo, pangsamantala lang. Pagkatapos mong magawa yung kasalanan, mapapalitan niya ng guilt, and then yung paglayo sa Diyos. Pero ang tanong, bakit maiisip niya na talikuran yung kanyang napakagandang posisyon sa Egypt? He was supposed to be next in line to the throne. Diba? Siya na yung kinikilala na anak ng prinsesa. So natural, siya na yung susunod. Ba't niya tinalikuran yun, especially being in a very powerful kingdom, only to endure suffering with the people of God? Ang sagot, nasa verse 26. Anong kanyang nakita at pinahalagaan? Sabi doon, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Imagine, in his limited knowledge, even at that time, nakita niya na mas mahalaga ang Diyos at ang plano ng Diyos kesa anumang pwedeng ipagkaloob ng mundo. Naunawaan niya yun. Kaya tinalikuran niya. At sabi doon, even if it meant being reproached for the sake of God. At somehow, meron siyang pagkakilala sa pagdating na Messiah. Tandaan nyo, later on, sasabihin naman ni Moses, in his old age, merong ipapadala ang Diyos na propeta na tulad ko, referring to the Messiah. Siya ang pakinggan nyo. Pero at this stage, may alam na siya sa pagdating ng Messiah at alam niya, hindi magiging madali ang pagsunod dahil ito ay pagtalikod sa lahat. But he was willing to suffer for it. Why? Because there was a greater reward. Meron daw gantimpala na masigit pa na kayang ibigay ng kahit sino. Ganun ba ang pagtanaw natin ngayon sa ating Panginoon at tagapagligtas na wala na siyang katulad? Napakaganda kapag pinaunawa sa atin ng Panginoon. So the question is, why do we need to look at our Lord Jesus Christ? Ba't kailangan nating tumingin patuloy sa ating Panginoong Jesucristo? First of all, nasa talata kasi lahat yan. First of all, because He is the author and finisher of our faith. See, yung phrase na yun, He is the author and finisher of our faith, means He is the first and last as an example of faith or of obedience
in God. Siya yung una at huli at pinakadakilang halimbawa para sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang pinakamataas. He has all the preeminence. And He is the perfect model for us. Although hindi nga lang daw dapat ang tingin natin sa Panginoon bilang modelo, pero being the Son of God, wala nang higit pa sa Kanya para maging ating model or pattern. At pansinin nyo, ang pagkakabanggit sa Panginoong Jesucristo, hindi siya kahanay ng iba pang heroes of faith mentioned in Hebrews 11. Pagdating sa verse 1 ng Hebrews 12, sila rin ay tumingin sa Kanya. Di ba? Kaya tayo rin, we could run the race. Why? Because sila rin tumingin sa Kanya. He is the perfect model and example for all of us because He is above all. Pwede tayong matuto sa buhay ng mga great examples of the Bible. Pwede tayong magkaroon ng mga tinitingala natin ng mga tao at sana magandang quality, gusto kong matularan. Pero wala nang hihigit pa kundi ang Panginoong Jesucristo. So, He is the author and finisher of our faith. Pangalawa, we should look to Him because He was joyful when He endured the cross. Masaya siya habang binabata niya ang krus. Sabi din sa phrase, who for the joy that was set before Him. Nakikita niya na ang magaganap na paghihirap, pero mas nakikita niya ang karangalan na ipagkakalob sa Kanya ng Ama kapag tinupad niya ang kalooban ng Ama at yung kaligayahang dala nun, lalo na sa Kanyang pagtubos sa Kanyang bayan. Handa siya ngayong tiisin at batahin para sa ikatutubos ng marami. And we will look on this part later on. Pangatlo, we should look upon Him because He despised the shame. Alam naman natin, may kahihiyan. There's a kind of shame or dishonor kapag tayo pinaparatangan ng mali. Lalo na kung di naman natin ginawa. Pero tandaan nyo, yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, walang katulad. From the very start na siya ay hiniya, dinuraan, siya ay binugbog, siya ay ipinako at nakalantad siya sa lahat, wala nang higit pang kakahiyan doon. Pero ang sabi doon, pansinin niyo ang term, hindi niya in-enjoy yung cross to the point na masayang-masaya siya habang pinapako. No. Sabi doon, despising the shame. Or I should say, He did not enjoy the shame of the cross. Yung kahiyang dala ng pagkapako. Sabi doon, He despised the shame, meaning, He disregarded it. Hindi niya pinagtuunan ng pansin. Hindi niya binigyan ng sobrang halaga yung kahiyang gagawin ng mga tao at pagtingin sa Kanya. Bagamat He was an innocent man. Alam natin niya, wala siyang ginawang mali, pinaratangan siya, ipinako siya bilang kriminal, pero hindi yun ang kanyang pinahalagahan. In fact, Jesus considered the humiliation and disgrace of the cross insignificant compared to the greater joy of fulfilling God's purpose. Bagamat masakit at nakakahiya, pero hindi na yun ang pinakamahalaga sa Kanya. Bakit? May mas mahalaga pa siyang tiningnan. Kaya hindi niya pinagtuunan ng pansin. Naisip ko nga, di ba, kung tayo yan, ma-broadcast lang pangalan mo, lalo na sa social media ngayon, napakabilis. Parang ayaw mo eh. Hindi mo alam saan ka magtatago, nakakahiya. Hindi mo alam kung paano ipapaliwanag eh. At marami, siguro, kung para sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tatalikod. Ayaw mapahiya. Pero hindi pinahalagahan ng Panginoong Jesucristo yung kahihiyang yun sa Kanyang pagdurusa. Pang-apat, dapat tayong tumingin sa Kanya sapagkat siya ngayon ang nakupo sa kanan ng trono ng Diyos.
He sits now at the right hand of the throne of God. At dito, kapalit, nung kanyang sakripisyo ay ang pagtataas sa kanya ng Ama bilang pinararangalan sa buong kalawakan. I think that's mentioned in Ephesians 1:20 and 22. Sabi dyan, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Sa kanyang pagpapakasakit, itinaas siya at binigyan ng karangalan ng Diyos, Ama. At tandaan niyo po, with the greatest suffering any man can endure, merong napakalaking parangal at kantimpala ang Ama sa Kanya. Which is also a lesson for all of us. Bakit? Huwag tayo masyadong short-sighted. To the point, nakikita na lang natin yung kalagayan natin ngayon. Kawawa naman ako. Masyado akong miserable. Wala na akong pag-asa. Ang nakalimutan natin, merong Diyos. At siya nakakaalam ng lahat. At hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kaya sa Kristiyano, masasabi yung katagang, the best is yet to come. Dahil may dakila pang plano ang Diyos sa lahat sa atin. Let's look to that great and marvelous plan of God. Nabanggit natin na susi sa pagdaan ng Panginoon na matagumpay sa krus ay yung kasiyahan na meron siya habang dumadaan siya doon. Muli, yung phrase dun sa Hebrews 12:2, who for the joy that was set before Him endured the cross. Ang inisip ko nga, paano ka magiging masaya habang alam mo na masakit yung iyong dadaanan? Now remember, it was not the cross per se na kanyang kasiyahan. In fact, alam nyo rin, bago dumating yung kanyang pagpapako in the Garden of Gethsemane, nanalangin ng Panginoong Jesucristo in Luke 22:42, sabi niya, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Kung pwedeng tanggalin, alam niyang masakit, mahirap. Pero isinuko niya na ang kanyang kalooban sa kalooban ng kanyang Ama. At yun ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Knowing that everything is in the hands of His Father. He remained joyful in the midst of His great trial. So pag hinimay pa natin yan, ano ba yung mga key motivations of our Lord Jesus Christ so that He became joyful in the midst of suffering? So that even the suffering would seem insignificant compared to what will happen. Parang hindi na ganun kabigat yung dadaanan niya, pero mas may tinanaw pa siyang magiging dahilan ng kanyang kaligayahan. First of all, isa sa motivation ng Panginoon would be the salvation of His people. Yung katubusan ng kanyang bayan. Sapagat ayon sa dakilang plano ng Diyos, kailangang ang anak ng Diyos ay bumaba sa lupa, magkatawang tao, ibigay ang kanyang buhay para tubusin ang kanyang bayan. Kung hindi niya dadaanan yun, hindi magiging posible sa mga makasalanang katulad natin na magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simula pa sa panahon ng Old Testament hanggang sa panahon natin, hanggang sa susunod pa, laksa-laksa mga taon, napakarami ang magkakaroon ng gunong biyaya ng kaligtasan. Iyon ang kanyang nakikita. Matthew 26:28, binabanggit niya habang siya rin ay nagsasabi sa kanila patungkol sa lingapunan, sabi niya, for this is my blood of the new covenant which is shed for many
for the remission or forgiveness of sins. Habang ibubuhos ang kanyang dugo, it will be for the remission or forgiveness of many. Marami ang mapapatawad. Kaya wala na siguro pinakamasaya kapag kasama ka dun sa alam mong tinubos ako ng Panginoon. Hindi dahil lang nag-assume ka, pero dahil pinanghawakan mo yung kanyang pangako at nagtiwala kang siyang yung Panginoon at tagapagligtas. Kailangan isettle ng Diyos sa puso natin yan. Or else, wala kang katiyakan ng kaligtasan kung hindi siya ang tunay na tutubos sa iyong kasalanan. According to John 10:11, siya daw ang mabuting pastol. Di ba sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Hindi lang kung kani-kanino na walang pakialam sa Panginoon, sa kanyang tupa. At ang mga tupa ng Panginoon, kilala na niya bago pa itatagan sa libutan. Ang sarap na makasama doon. Kasama ka ba doon sa tupa ng Panginoon? Are you willing to ask for His great salvation? So yun, dahil marami ang kanyang tutubusin, kasiyahan niya yun, kahit daanan niya pa ang kahirapan. Pangalawa, dahil sa katuparan ng mga hula, the fulfillment of prophecy. Simula noon pa, from Genesis, inihula na ang pagdating ng Mesiyas. At sa takdang panahon, siya ay dumating para sundin ang mga hulang iyon na magbibigay karangalan sa Ama. Sabi sa Luke 24:25 to 27, sinabi ng Panginoon na kailangan siya magdusa dahil yun na nakasulat. Sabi nga niya doon, ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Hindi ba tama na dumaan ang Mesiyas o ang Kristo at magdusa bago siya luwalhatiin? At sabi sa 27, and beginning at Moses and all the prophets, He expounded or He explained to them in all the scriptures the things concerning Himself. Nakatala na. Hinihintay ng mga Hudyo. Pero nung dumating siya, hindi siya pinaniwalaan ng marami. Sapagkat hindi siya yung ine-expect ng mga Hudyo na kanilang Mesiyas o tagapagligtas. Pero nakatala na. Kaya nga sabi ng Panginoon sa dalawang alagad na kausap niya on the way, habang sila naglalakad, bakit hindi kayo naniniwala? Napakalit naman ang inyong pananampalataya. Hindi ba dapat maganap to kasi nakasulat na? Kaya walang tao na may excuse sapagkat inilagay na ng Diyos. Andi dito na sa kanyang salita. At tinupad niya yon. According to Matthew 26:54, how then could the scriptures be fulfilled that it must happen thus? Natatandaan niyo yung kwento? Habang matapos silang manalangin, nagdatingan yung mga sundalo, pinapangunahan ni Judas. At ang unang reaksyon ni Peter, tinagpas yung tenga ng isang servant. At dito sinabi ng Panginoon, hindi ko ba kayang tumawag ng legions of angels? Papadala ng aking Ama. Kung hindi ko gustong daanan to, hindi mangyayari. Pero papaano nga kung nakasulat sa scripture, sa kasulatan? Kailangan yung tuparin. He is the fulfillment of all that was prophesied in the Old Testament. Thirdly, He was joyful because He would conquer sin and death. Sa kanyang kamatayan, gagapiin niya ang kamatayan at ang kasalanan. Ultimately, sin and Satan would be defeated. Walang magagawa ang kaaway para pigilan ang plano ng Diyos, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang mapagtagumpay. Sabi sa Colossians 2:14-15, having wiped out the handwriting of requirements. Yung term na yun, handwriting of requirements, certificate of debt. May pagkakautang tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, pero buburahin niya yun.
Sabi, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Kaya wala nang pwedeng gamitin ang kaaway o sino mang tao para sabing, ikaw pa rin yung makasalanan dati. Hindi, napako na. Kasama ng Panginoon. Verse 15, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Yung kanyang pagdurusa, ang kanya ring tagumpay para ipakitang napagtagumpayan ka na yan. Yung kasalanan at kamatayan. Kaya wala nang dapat ikatakot ang mga tunay na sumasampalatay sa Kanya anumang oras tayong kunin ng Diyos. At hindi tayo dapat matakot na mas malakas ang kapangyarihan ng kaaway o ng kasalanan sa buhay natin. Higit tayong mapagtagumpay sa Kanya na nagmahal sa atin. Kaya sabi sa Hebrews 2:14, through death, He might destroy him who had the power of death, that is the devil. Ultimately, ipapakita ng Panginoon, siya talaga ang mapagtagumpay sa lahat. Di ba? Kaya yung tanong sa 1 Corinthians 15, nasa na bang tibo ng kamatayan? Diba? Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Wala na eh. Hindi yun ang ultimate na kakatatakutan ng tao na na kay Kristo. Why? Because death is swallowed up in victory. Verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya talaga yun. Kaya nga daw, sa oras ng kamatayan, ang malaking-malaking kaibahan, imbis na yung mga taong takot na takot, ayaw mamatay, biglang eto ang Panginoon para kunin tayo. Nasa Kanya yung ating tagumpay at kapayapaan. Salamat sa Panginoon. Naging masaya ang Panginoon sa Kanyang pagdurusa sapagkat sa pamamagitan nun, ipinakita niya ang Kanyang pag-ibig sa Diyos Ama at sa Kanyang bayan, sa Kanyang mga tutubusin. Because of His love for God and for others. Ito daw yung ultimate expression ng pag-ibig ng anak sa Kanyang Ama. Sabi dun sa John 14:31, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Yung kanyang pagsunod sa utos ng kanyang Ama was the expression of His great love to His Father. At ganun din para sa atin yan. When we are willing to obey God, yun ang expression ng ating pag-ibig sa Kanya. At ganun din, in the physical sense, yung mga anak, kapag handang sumunod sa magulang, that's also an expression of our love to them. Pinakita naman niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tinubos. Sabi niya in John 15:13, greater love has no one than this, that one lays down his life for his friends. Tandaan nyo, dahil sa kasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil sa tinubos tayo ng Panginoon, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kaibigan na tayo ng Diyos. In fact, nagiging anak tayo ng Diyos. So remember, the humiliation and suffering resulted in His showing of His love to the Father and His love for His people. Pinagsama ang dalawang katotohanan ito sa Ephesians 5:2. Isipin nyo, Ephesians 5:2. Ang encouragement sa atin as Christians, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Ang kanyang sakripisyo ay para sa ating katubusan, pero hindi lang yon. It was a sweet-smelling aroma for the Father. Tinanggap ng Ama. Magkasama yun. Napakaganda at napakasarap ng ginawa ng Panginoon. And then we mentioned earlier, dahil sa kanyang ginawa, itinaas siya ng Ama sa pinakamataas na kalagayan. And I think
Philippians 2:8-11 would describe that to us in detail. Sabi doon, and being found in appearance as a man, he humbled himself, became obedient to the point of death, even to the death of the cross. Hindi lang siya basta naging tao, naging alipin siya hanggang sa kamatayan. Pero sabi sa 9, therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Salamat sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya alam nyo, kahit sa langit, walang ibang theme na pinag-uusapan kundi ang kalwalatian ng Diyos Ama at ang ginawa ng kordero ng Diyos. Isipin nyo, napakaraming ando doon para magpuri sa Diyos. At ang isang theme, sabi sa Revelation 5:11 and 12, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders. The number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Anong kanilang sinasabi? Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Masarap mapunta sa presensya ng Diyos sa langit. Pero first and foremost, it would not be about us. It would be about Him. At kung masaya tayo nasa presensya niya, masaya din kapag andun yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan na nasabihan natin ng Ebanghelyo. We will all worship Him who deserves the honor and the glory. Kaya, yun ang napakasarap na magaganap sa atin pagdating natin sa presensya ng Diyos sa Kanyang karen sa langit. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ngayon, laksa-laksa ang mga pwedeng magpuri sa Kanya at makakasama ng Diyos para sambahin siya sa walang hanggan. So, I think the application for all of us, kung ang Panginoong Jesucristo ay nagalak sa pagdaan niya sa pinakamabigat na pagsubok sa Kanyang buhay sa mundo, at yun ang Kanyang pagpapakasakit at pag-aalay ng Kanyang buhay, hindi ba tayo, kung totoong tagasunod ng Panginoon, hindi ba dapat nasa atin ang kaligayahan ng Panginoon para siya ay ating sambahin, para siya ay ating makilala ng mas lubos, para siya ay ating sundin, para sabihin natin sa mga tao, sino ang ating tagapagligtas, ipangaral natin ang Ebanghelyo, para makita sa atin ang pagbabagong ginawa ng Panginoon? Ang pinakamahirap, kapag mga sinabing tinubos ng Panginoon, ang pinakamalungkot sa Diyos. Hindi ka masaya sa Diyos. At dala-dala mo ang bigat ng mundo dahil parang walang Diyos. No, my friends, yun ang pinakamasarap na maranasan, ang kaligayahan ng Panginoon. Dumaan ka man sa pagsubok, hindi yan na magiging dahilan para tumigil. Hindi yan na magiging dahilan para magreklamo. Hindi yan na magiging dahilan para maging kagaya ng karamihan na walang pag-asa. No. Malaking kaibahan dahil makikita nilang paano niya nagagawang magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok. May bumago ng kanyang buhay. At dun lalong makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa panahon ng ating kainaan. Just like what he said to the Apostle Paul. And I remember the verse that I preached in PBC. It was about Philippians 2:16, and I will end with this verse. Ano yung Philippians 2:16? Ang reminder ni Apostle Paul, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Habang nagpapatuloy tayo sa Ebanghelyo ng Panginoon, habang ang Panginoong Jesucristo ang nakikita sa buhay natin, pwede tayong maging masaya hanggang sa panahong kunin tayo ng Panginoon at makasama natin siya.
At doon nating masasabi, hindi naging sayang yung ating pagtakbo, hindi naging sayang yung ating ginawa para sa Panginoon. My friends and brethren, let us constantly look to our great Savior so we can run the race well. And may the Lord bless us with this word. Let us pray. Lord, bless us with these truths, and we pray you would encourage our hearts